Natatakot ang maraming Pilipinong nasa Middle East sa gitna ng giyera ng Iran laban sa Amerika at Israel. Kabilang ang isang Pinoy sa mga nasawi sa palitan ng missile attacks. Tiniyak naman ng ating pamahalaan na minomonitor nila ang gulo sa Middle East at handang tulungan ang mga Pilipino roon. May unang balita si Darling Kai. Ay! Puta, lakas nun! Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinuntirya ng Iran dahil may mga US military base. Ganti nila ito sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa Al-Wakra Municipality, natamaan ng missile ang mga sasakyan sa isang residential area. Walang namatay. Ayon sa isang Filipino worker doon, panay ang tunog ng National Emergency Alert sa kanilang mga cellphone. Mga siguro 6 or 8. Oh my God. Ayan na naman, sunod guys. Yung daughter ko, sabi niya, talagang natakot siya. Yung panganay ko, parang, what is that, mama? So we're trying to explain. Naghawak-hawak kami ng kamay and we pray. Patuloy silang nakatatanggap ng mga anunsyo mula sa pamahalaan ng Qatar at Embahada ng Pilipinas. Sobrang lapit namin. Oh my God. Takot din ang nanaig sa OFW na si Edna Rio Castillo nang umabot ang pag-atake ng Iran sa Manama, kabisera ng Bahrain. Napapasabi ko sila. Ayan. Oh my God. Kita niyo yan. Makita niyo yan, guys. Ayan. Naglilipa rin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko. Pauwi niyo pa ako. Hanggang sa makapanayam siya ng GMA Integrated News, hindi pa rin daw tumitigil ang mga pagsabog. Halos kalapit lang talaga namin yung location ng pasabog. Sobrang kabado talaga. Until now, sir, hindi pa rin ako makaget over talaga sa sobrang takot. As of now, nasa mabuting kalagayan naman po. Sana po sila mag-alala and pray lang po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Maririnig niyo po yung sirena sa background. May mga pagsabog ulit. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan ito. Ang OFW na si Randy, 30 minuto lang ang layo ng tinitirhan mula sa US military base sa Jufair District na pinuntirya rin ng missile attack. Habang kausap siya ng GMA Integrated News, tila may narinig pa raw siyang pagsabog. Dapat daw malayo sa bintana. Bakit? May ano? Wala naman. Meron po ako narinig ulit. Pinag-evacuate na raw ang ilan sa mga katrabaho niyang Pilipino habang naghihintay ng abiso mula sa gobyerno kung kailangang lumikas. Sa isang video message, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmumonitor ng mga kauni ng embahada at labor attaché sa mga lugar kung saan may kaguluhan. Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Dagdag ng Pangulo, patuloy niyang binabantayan ang sitwasyon at magbibigay siya ng karagdagang impormasyon na darating sa kanya. Pinag-iingat din ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong naninirahan o naglalakbay pa Middle East. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos ng DFA Department of Foreign Affairs, may mahigit 2,400,000 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa DFA, inabisuhan na nila ang ating mga embahada sa rehiyon na ipaalam sa mga Pilipino ang emergency hotlines na maaari nilang i-contact. Sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nakahanda ang contingency plans ng pamahalaan. Nakatutok din sila sa pagtugon sa anumang pangangailangan ng mga OFW at kanilang mga kaanak. Merong yung in-country evacuation or potential assistance na maibibigay natin. Yung merong public shelters, host country, government-run shelters, at meron din sariling counterpart shelters ang Philippine side. So may kasapat naman na abiso kung saan ito. Tinutulungan din daw ng DMW ang mga apektado ng flight cancellations gaya ng pagbibigay ng pansamantalang tutuluyan, transportasyon at flight rebooking.
Ayon sa ating Department of National Defense at AFP, walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayari sa Middle East. Dahil sa tensyon, nasa 400 OFW sa NAIA Terminals 1 at 3 ang apektado ng mga kanseladong flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East, ayon sa OWA. Stranded sa Terminal 3 si Eileen, domestic helper sa Bahrain na pabalik na sana galing Bukidnon. Nung nagbakasyon ako, 1 month ako nagbakasyon, namatay yung nanay ko. Tapos, hindi pa natapos yung 40 days, babalik sana ako ng Bahrain. Ito na naman nangyari. Inaalala niya ang kalagayan ng anak na nasa Bahrain. Sa OFW Lounge, no, meron silang pwesto dito, hindi sila pakalat-kalat sa airport. Kahit na yung iba, halos isang araw na dito dahil sa pag-aantay ng anunsyo tungkol sa kanilang mga flights. May pagkain tayo dito, inumin, merong wifi, meron silang pepwestohan, matulugan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.